Kumpirma naman na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nilagdaan na nito ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Sa ilalim ng naturang bulletin board ay maaari daw na hindi pigilan si Pastor Quiboloy na umalis ng bansa dahil ito ay para lamang sa layunin ng monitoring at hindi ito sapat na para pagbawalan o hadlangan ang isang tao na umalis sa bansa. Tanging ang mga korte lamang kasi ang maaaring mag-issue ng hold departure order. Saad pa ng kalihim na sa oras na maihain na sa korte ang mga kaso laban kay Pastor Quiboloy, kanilang hihilingin na isyuhan na ito ng hold departure order. At nito ngang araw ng Lunes, nang ianunsyo ni Secretary Remulla na binaliktad nila ang findings ng Davao City Prosecutor kasabay ng pag-utos para sa pagsasampa ng mga kaso ng panggagahasa may kaugnay sa child abuse na kinakarap ni Pastor Quiboloy. Gayon din yan ang qualified trafficking laban sa pastor at iba pa. Ayon naman sa kalihim, ang kasong rape in relation to child abuse ay isasampa sa Davao City, ngunit ang kaso naman ng qualified trafficking ay isasampa sa may Pasig City. Sa karagdagan pa nating balita, nakatakda ngayong araw, 5 ng Marso, taong 2024 ang ikatlo na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality. Hinggil yan sa mga aligasyon na ibinabato laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo C. Quiboloy. Una nang sinabi ni Senator Risa Ontiveros, ang siyang chairperson ng naturang lupo, na sa oras na magmatigas pa rin itong si Quiboloy na hindi humarap sa naturang pagdinig sa gitna ng pagpapadala nila ng subpoena request, ay tinitiyak ng senadora na ipapasight in contempt at ipapaaresto na ang naturang pastor. Umaasa naman si Ontiveros na dahil sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang nanawagan sa naturang religious leader na dumalo sa hearing ng Senado ay may bigat ito kahit papaano. Sa ngayon anya ay wala pa rin nagpagpapahayag ang kampo nitong si Quiboloy hinggil naman sa interes na humarap sa pagdinig at inilarawan pa ng kampo nito na bogus hearing daw ang investigasyon ng Senado.